Magandang araw sa lahat na nag-join sa ating conference sa ngayon, mga guro, mga estudyante, kapwa ko administrators, as well as honorable public officials. Ako nga po pala si Lashy Botrero at magpapresent po ako ng aking proposal for the revision of Local Government Code of the 1991 or RA 7160. So, ang aking presentation na entitled as Click, Connect, Govern, the Path to Digital Transformation in LGUs. So, bakit nga ba kailangan natin i-revise ang ating Local Government Code? Sasabi dito na the DOST NRCP, after 3 decades na hindi na-review ang ating batas, ay nakakita sila ng tatlong mga bagay na hindi nasasagawa ng maayos dahil hindi natin napalitan ang ating Local Government Code. Number 1 is that merong malaking gap sa paggamit ng mga statistics at mga data sa pagsuporta ng mga programa ng ating gobyerno o ng ating local governments. Makikita natin na madaming mga local governments ang nagsasagawa ng mga programa na hindi angkop sa kanilang mga communities dahil hindi maayos ang kanilang statistics. Paminsan, hindi sakto yung populations. Paminsan, kulang yung nabibigay nila dahil nga hindi maayos ang kanilang statistics. Pangalawa naman, makikita din natin na merong kakulangan sa updated na mga laws na alam ng ating mga local governments. Sa ngayon, madaming local governments ang hindi nakakaalam ng mga karapat-dapat na batas na dapat nilang sundin. Kaya, madaming local governments ang hindi sumasakto o hindi sumasapat sa ating mga kriteriya sa maayos na governance. Susunod dito, o pangatlo, na nakita na problema kung bakit hindi rin, o bakit kailangan natin i-review ang ating local government code ay dahil sa kakulangan sa pag-monitor o sa pag-evaluate ng programs ng gobyerno natin sa ngayon. Ang local government code natin ay masyado nang matanda o nasasabing outdated na siya and out of touch na siya sa mga tao sa ngayon. Kaya nakikita natin na kailangan nga talagang baguhin or tignan ng pansin or pa natin ng marami pang studies kung paano natin mapapaganda pa ang local government natin dahil yun ang pinakamalapit sa mga communities na meron ang Pilipinas. Makikita din natin na dahil sa ngayon, meron tayong court case ng Madanas Garcias ruling na kung saan mas tumaas pa ang pera ng mga local governments para makafunction sila ng maayos. Kaya dapat bigyan natin ng tuon or pagtuunan natin ng pansin ang local governments. Makikita rin natin dito na the development through local indicators and vulnerability exposure database or DevLife. DevLife ayan ay ginawa ng United Nations na kung saan makikita rin natin na ito ay kinuha ng mga public administrators or mga local governments na executives para matulungan yung database nila na mas mag-develop pa at ma-manage na maayos yung local data nila. Ito, makikita natin na dahil sa nangyari sa COVID-19 na kung saan nagkaroon tayo ng new normal dahil mahirap na magkuha ng informasyon o yung mga data na mga transactions natin sa government ay hindi natin nagagawa ng maayos. Kung kaya't dito sa local government, mayroong mga nagkuha ng DevLife Plus or the DevLife Experience as nakasulat dito sa ating presentation. And makikita rin natin na dahil nga may information technology na tayo ngayon, ay mas naging o mas nakatulong ito para masolusyonan yung mga kakulangan ng local government ngayon. So, ano-ano pa nga ba? Nasasabi dito o meron tayong nabasa na malaki ang naitulong ng increase ng revenues from local businesses, taxes, fees, and charges ng sa 2022 ng about 208 billion compared sa 80 billion noong 2018. Ito ay dahilan sa pag-digitalize at pag-streamline ng services nila online. Kung saan, ayun, mas napadali ang buhay at the same time, mas pinalaki ang revenue ng mga local governments. Makikita rin dito na ang e-governance ay makakatulong siya sa pag-enhance ng local governments. At the same time, merong critical na role ang local government natin or local government units natin na magbigay daan o magbigay ng tulay na mas mapalaki at mas mapa-advance pa natin ang mga communities natin. That way, mas magkakaroon ng mas maayos na connectivity sa bawat Pilipino at bawat mamamayan. The Department of Finance challenged local governments units to keep up with the target to digitalize government processes and services. So,
Ito, makikita natin sa Department of Finance na sinuportahan din ni President Bongbong Marcos na dapat ang mga local governments ay ma-push na magkaroon ng pag-digitalize ng kanilang sistema. Ngunit, bakit hindi pa nga ba napupunta ito o na-digitalize ito? Ngayon, makikita natin dito ang related provisions of Local Government Code of 1991. Makikita dito nakasulat na Section 16, it encourages and supports the development of appropriate and self-reliant scientific and technological capabilities, na kung saan ang local governments natin, in-encourage sila o sinusuportahan din nila ang pagbabago gamit ang mga teknolohiya. Dito naman sa Section 17, nakasulat dito na local government units shall likewise exercise such other powers and discharge such other functions and responsibilities as are necessary, appropriate, or incidental to efficient and effective provisions of the basic services and facilities. Na kung saan, na dapat ang mga local government units natin, meron silang infrastructures at mga equipment na makakatulong sa community o at makakatulong din sa kanila para masagawa ng maayos ang kanilang power or tulong sa mga mamamayan. Masasabi rin natin dito na sa pag-digitalize ng sistema ay nararapat din na mag-create pa tayo ng trabaho o mag-hire pa tayo ng mga tao na mag-maintenance o mag-update at mag-check ng maayos kung maayos rin ba ang sistema. Sa Section 33 of the Local Government Code of 1991, upon the approval by the Sanggunian concerned after a public hearing conducted for the purpose, contribute funds, real estate, equipment, and other kinds of property, and appoint or assign personnel under such terms and conditions as may be agreed upon. In which sinasabi dito na local governments can hire technicians. This way, madaming mga Pilipino o madami tayong mga engineers na kakagraduate lang, na kung saan maaari silang o pwede natin silang bigyan ng oportunidad na pumasok sa gobyerno or public officials, maging public officials or public administrators para makatulong sa sistema na magkakaroon ang Pilipinas. Sasabi din kasi ng Section 352 ng Local Government Code na dapat magkaroon ng posting of the summary of income and expenditures ng local government units. Although, dito sa Palawan, meron tayong transparency na kung saan pinapost nila sa kanilang website or the Puerto Princesa website ang mga expenditures na ginagawa ng ating city of Puerto Princesa. Ngunit, ang problema dito is that kailangan natin makita ang expenditures ng bawat barangay, hindi lang ng buong city. That way, mas mabilis natin ma-check at mas mabilis natin makita kung nagamit nga ba ng maayos ang pera at kung nagbibigay ba ng maayos ang ating national government or our municipality government sa ating mga barangay. Section 106 naman, nakasulat dito na each local government unit shall have a comprehensive multi-sectoral development plan to be initiated by its development council and approved by its sanggunian. Sinasabi dito na sa bawat barangay, dapat meron tayong plano na mag-develop. At ngayon, nasasabi natin, ano nga ba ang goal ng ating policy proposal na ito? Or proposal for the revision of RA 1760. Number one kasi is that gusto natin ma-institutionalize yung paggamit ng teknolohiya sa day-to-day na governance natin. Hindi na nag-iibig sabihin na pwede, kundi dapat magbigay tayo ng batas o baguhin natin ng unti ang ating batas na susuportahan talaga ng maayos ang paggamit ng teknolohiya. Hindi lang pwede, kundi dapat gawin natin dapat gamitin ang teknolohiya. Dahil dito, makaka-enhance din siya ng digital literacy ng bawat komunidad. Na kung saan, kung ang gobyerno ay gumagamit ng teknolohiya, makakatulong ito para matuto din ang mga mamamayan kung paano gumamit ng mga computer, laptops, at iba pang e-governance. At mas padali ang pag-create o pag-input ng ating mga data sa government. Dito rin makikita din is that sa paggamit ng teknolohiya o sa pag-modernize ng ating local government units, makakatulong ito sa pagsang-ayon sa mga nangyayari sa buong mundo. Kung saan dapat lahat tayo nagde-develop, hindi lang dapat ang ibang bansa nagde-develop, hindi lang dapat ang buong bansa ang nagde-develop, kundi pati bawat mamamayan ay nagde-develop din. Sabi dito na kapag in-enhance natin ang ating local government units, makakatulong ito sa pag-modernize ng buong bansa na rin.
masasabi rin natin na sa pag-revise ng ating RA 7160 sa pag-modernize makakatulong ito sa pagdagdag ng civic engagement ng ating mga mamamayan. Na kung saan, gamit ang e-governance, makakatulong ito na mas mapalapit ang damdamin at mas mapalapit ang mga kailangan ng mga mamamayan sa ating gobyerno. Makakatulong din ito na kung saan, kagaya sinabi natin kanina, na tumaas ang revenue na nakukuha ng local government units dahil sa paggamit ng teknolohiya, na magkakaroon ng mas efficient na pagkuha ng records at the same time, pagkolekta ng taxes. Makakatulong din ito na mas mapabilis lahat ng transactions ng ating gobyerno. O kung saan, hindi ka na pipila ng sobrang tagal, hindi ka na sige kapilap ng mga papel, at magkakaroon din dapat, o sa pag-revise natin ng ating local government code, ay dapat magkaroon din tayo ng mas maayos na sistema sa paggamit ng devices at paggamit ng at increase ng efficiency and effectiveness ng ating proseso. Hindi dapat na magdagdag lang tayo ng computer, magdagdag lang tayo ng mga laptop, kundi dapat magkaroon tayo ng sistema or platform para sa local government units. Masabi din dito na sa pag-institutionalize ay magkakaroon ng mas maayos na inobasyon sa Pilipinas at mas madaling ma-check at mabalance ang local governments kapag alam natin na maayos ang informasyon at nagagawa ng maayos na transparency sa ating komunidad. Dahil din dito, kapag na-revise natin or na-institutionalize natin ang local government or the revision for the local government code, ay magkakaroon tayo ng grounds or magkakaroon tayo ng rason at basis kung bakit kailangan natin lagyan ng budget ang teknolohiya na kung saan maraming mga local governments ang nakakalimutan or hindi binibigyan ng pansin. Sinasabi kasi natin na modern problems needs modern solutions. So, ano-ano nga ba yung mga key areas na dapat natin i-check o dapat natin i-improve? Number 1 is infrastructures and equipment. So, dapat natin gawin ay mag-invest tayo sa mas magandang quality at durable na equipment. Hindi dapat tayo bibili lang ng pinakamura na laptop o pinakamura na computer na kung saan madali lang din masira o hindi kayang gamitin ng sistema na gagawin o platform na gagawin o gagamitin ng ating local governments. Dapat makahanap tayo ng maayos at tatagal na devices sa ating bansa. Pangalawa naman ay dapat bumili din tayo ng batteries at magbigay din tayo ng allowance or budget sa pagbili ng mga equipment kagaya ng solar panels para magkaroon tayo ng renewable energy o gumamit tayo ng renewable energy. Hindi lang tayo nakadepende sa ating kuryente. Masabi rin nga natin na ako bilang mamamayan ng Palawan ay palaging merong walang kuryente o kawalan ng kuryente. Palaging may ganun. At dahil nga modernization or gagamit ng teknolohiya kailangan ng kuryente, dapat gumamit tayo ng renewable energy na kung saan hindi matitigil ang paggamit ng mga devices na ito para hindi rin tumigil ang pag-govern ng maayos. Kaya dapat natin mag-invest din sa mga equipment na mas magpapatagal at mas magpapaayos ang proseso. Susunod din naman ay dapat magkaroon tayo ng infrastructures o kung saan or equipment na kaya mag-sustain ng mga technological equipments na ilalagay natin sa local governments. Hindi naman pwedeng magbibili lang tayo ng computer na kung saan nang ilalapag o kung saan nang ilalagay. Marami din tayong mga calamities sa bansa, kaya dapat magkaroon tayo ng maayos na equipment or infrastructures na paglalagay ng equipment. At lastly, dahil nga sa section 352 kanina, na kailangan natin maglabas ng maayos na expenditures or ng records ng local government units. Sa modernization, kailangan natin or sa pagdagdag ng teknolohiya sa local governments, kailangan natin mabigyan ng transparency or ma-enhance ang transparency at the same time, yung paggamit din ng mga employees sa mga devices na meron. Marami or nasabi natin na kapag sa office, binigyan ka ng cellphone, may times na download ng laro, ginagamit sa pang-contact ng kung sino-sino, na kundi dapat para sa office lang. Kapag magkakaroon tayo ng mas maayos na pag-institutionalize ng paggamit ng teknolohiya, mamamanage ng maayos ang
use ng mga devices na ito at kung saan hindi siya basta-bastang ma-abuse lang or magagamit kung saan-saan. Susunod naman ng area na for improvement ay digital literacy. Although, masasabi natin sa ating bansa ay magagaling naman tayo mag-adapt sa mga nangyari. Ngunit, marami pa rin ang hindi fully alam kung paano gamitin ang mga devices na ilalagay natin. Dapat magkaroon tayo ng mas accessible na database na kung saan magawa tayo ng ating platform or ating e-governance na madali lang maintindihan, na lahat ng data na kailangan alamin ay doon na kagad at wala na pasikot-sikot, walang tinatago. Susunod naman ay dapat magkaroon tayo ng e-governance, magkaroon tayo ng teknolohiya na kung saan inklusibo siya sa lahat, na pagkabukas mo, isang pindot lang, alam mo na kagad kung saan ka pupunta, hindi ka na maghahanap. At dapat magkaroon din tayo ng teknolohiya o ng sistema na kung saan alam o maintindihan ng lahat, hindi lang English, hindi lang Tagalog, kundi as Pilipino, kung gagawa tayo ng sistema natin, ng platform natin for local governments, dapat inklusibo siya sa lahat ng lingwahe na meron ang Pilipinas. Nararapat din na annually or every other month magkaroon tayo ng seminar or meetings for the digital literacy of the local governments or bawat local governments. Dito, sinasabi na dapat ang DOST or departments or iba't ibang departments na about sa teknolohiya ay magturo ng maayos sa ating mga local governments kung paano nila gagamitin ng maayos sa kanilang devices. That way, hindi masasayang o hindi lang basta-basta gagamitin sa kung saan-saan ang devices. Alam dapat ng ating mga local government units or alam dapat ng mga employees kung paano gamitin ang devices. Dapat ituro sa kanila ng maayos at palagi yung ituro. Hindi lang yun basta-basta bibigyan ng manual. Dapat magkaroon tayo ng mga meetings palagi. Susunod naman ng key areas for improvement ay ang updates and maintenance. Sinasabi dito na dapat magkaroon tayo ng effective na security and system checks, pati na rin sa pag-update ng sistema na meron tayo. Hindi natin mapagkakaila na isa sa problema ng teknolohiya ay ang pwedeng na-exploit ito o pwede siyang ma-hack ng ibang tao. Kaya, kung gagawa man tayo ng ating sariling system, sariling e-governance, dapat magkaroon tayo ng mas effective na security checks. Dapat may system checks din tayo palagi. At palagi siyang in-update. Hindi lang basta-bastang isang website na hindi natitignan, basta gumagana okay lang. Hindi dapat ganun. Dapat kapag meron na tayong mga computers, dapat i-check siya ng maayos at lagi siyang in-update ng gobyerno, ng local government units, at the same time, ng national government na rin. Dito, dapat din magkaroon tayo ng yearly maintenance of equipments. Kahit sabihin mo natin bibili tayo ng equipment na maganda, na durable, dapat palagi pa rin may mag-check kung maayos pa ba, kung maganda pa rin ba. Kaya dapat meron tayong yearly maintenance of equipment. If not yearly, pwede rin monthly na check-up na kagad. Na kung saan, dapat lahat ng government units, meron silang employee or meron silang technician. Pwede tayong mag-hire ng ganyan para dumagdag sa employment ng bansa. At the same time, hindi masasayang ang devices na meron ang bansa. Susunod ay production of national platforms and system. Kagaya na sinabi ko kanina, the DevLife or the platform made by UN, although effective siya, although maganda siya, dapat tangkilikin pa rin natin ang sarili natin. O hindi tayo magdepende sa platform na binibigyan ng ibang bansa. Kasi, ang bansa natin, gagawa tayo ng sariling platform natin para mas sumang-ayon sa mga kakulangan ng ating bansa. Para mas maintindihan ng sistema kung paano isolve ang problema o kung ano ang dapat alamin. Para mas ma-monitor na maayos. At the same time, mas maayos ang pasok ng data at informasyon sa ating bansa. Tapos susunod na rin dito, ang responsive to modern technology. Na kung saan, kagaya sabi section 16 kanina, na in-encourage ang ating bansa or ating local government unit sa bansa na mag-take up ng bagong teknolohiya. Dito sinasabi na dapat mas maging responsive tayo. Mas maging active tayo sa paggamit ng bagong teknolohiya. Na kung saan kung may makikita mas magandang sistema, kung may mas makikita magandang computer, mas magandang equipment, dapat magbago na kagad tayo, lumipat na kagad tayo, at hindi natin pahirapan sarili natin. Susunod nun, ano nga ba yung objective ng revision na ito? So, isa rin kasi sa objective nito ay para ma-reduce yung paper-based processes. Ano-ano nga ba yung paper-based processes? Kagaya sinabi ko kanina na maghihintay ka na matagal sa pila, tapos ang dami mong pipilapan. Ang gusto mangyari ng revision na ito ay mabawasan yung gamit ng papel. Kundi, kung saan na pagtapos ng pilapan, i-check lang din ng ating mga local government employees, kasi tatype nila sa computer nila, itatapon lang din ng papel. Masayangan din. O kung hindi naman, itatago lang nila at magkukonsumo lang yun ng storage or ng mga spaces sa ating local government units or local government na infrastructures. Kagaya ng barangay hall. Madaming barangay hall sa ngayon na punong-puno dahil sa mga papeles, dahil sa mga offices. Kaya gusto natin ito mabawasan. Dahil din dito,
kapag na-reduce natin ang paper-based processes, mas magiging accessible ang information o mas madaling alamin ang informasyon ng gobyerno. Hindi lang basta-bastang maghahalongkat ka ng papel or titignan mo pahanapin mo sa website kung saan. Dapat lahat ng proseso ay mas mabilis na makita gamit itong local government code revision. At isa rin sa problema ng ating bansa ang micro-corruptions na kung saan makikita natin sa mga statements or expenditure statements ng ating bansa na may binibiling pencil, pentel pen, ball pen, papel, sa bakbak na papel, libo-libo, at paminsan nakakaabot ng milyon. Na kung saan kapag nagkaroon tayo ng mas maayos na teknolohiya, mas maliles o mas mangungunti ang ating expenditures at mababawasan din ang posibilidad ng corruption. Kaya sa expected outcome, sinasabi dito na mas magkakaroon ng mas mabilis na government transactions at mababawasan din ang micro-corruption, pati na rin mapromote ang transparency. Susunod dito ang increase of technology, media, and information literacy. Kaya na sinabi ko kanina sa ating digital literacy na key area for improvement, dapat mas magkaroon tayo ng clear na data, pag-input ng data sa ating sistema. At, kaya sinabi ko rin ulit, the modern problems needs modern solutions. Nasa ngayon, madami ng mga nangyari sa mundo. Hindi tayo dapat naiiwan. Dapat, kung paano isolve ang problema o paano nangyari ang problema, dapat mas mapabilis ang ating proseso. At dapat mas maayos tayo sa ating teknolohiya at pagkuha ng impormasyon. Dahil dito, magkakaroon tayo ng mas maayos na modern administration na mas angkop sa nangyari sa ngayon. At makakatulong din ito na mag-increase ng participation ng mga citizens natin. At lastly, isang objective din ay dapat ma-reduce natin ang reliance natin sa foreign programs kagaya ng DevLife. Although hindi ko naman sinasabing maganda or hindi ko naman sinasabing pangit o kagaya ng DevLife. Hindi ko naman sinasabing pangit, ngunit hindi na nag-ibig sabihin nito na perfecto ito, na tamang-tama nito. Dapat, sa ating bansa, magkaroon tayo ng mas maayos na sistema na parallel sa needs ng ating bansa. At the same time, nagiging prevention na rin ito from foreign exploitation. Masabi natin na sa ating bansa ngayon, mga schools, healthcare, and administrations, lagi na lang kinukuha na sistema or lagi na lang kinukuha na programs ay sa US, China, at Japan. Na kung saan, maraming rason na dapat ang impormasyon ay nasa Pilipinas lang dahil mga Pilipino tayo. Dapat tayo lang din nakakaalam ng impormasyon. Magkaroon tayo ng security sa ating sarili. Susunod ay, dahil dito, magkakaroon tayo ng less spending sa pagbabayad ng foreign programs at makakatulong din ito na yung capital ng Pilipinas ay nagsisirculate lang sa sarili nating bansa, hindi nakakaalis ng ating bansa. Pangalawa naman na expected outcome ay magkakaroon ng mas maayos at mas fitting na responsive government sa ating bansa. So, ano-ano nga ba yung mga angkop na layunin ng ating ating pagbabago? Sa ating Sustainable Development Goals, ang masusunod ng revision na ito ay 8, 9, and 16. Kundi, ito ay SDG 8, Disenteng Trabaho at Maunlad na Ekonomiya, na kung saan, kung magkakaroon tayo ng revision, ay number 1, mas mapapaayos ang pagkuha o mas mapapataas ang ekonomiya natin dahil mas nakikita ng maayos kung ano-ano yung mga tax na dapat bayaran. Number 2, ay makakapagtulong din ito sa Disenteng Trabaho dahil madami tayong may employ ng mga technicians. Sa SDG number 9 naman, Industriya, Inobasyon at Infrastruktura. Makakatulong ito na magkaroon tayo ng mas maayos na inobasyon sa ating mga teknolohiya. At nandito na rin na magkakaroon tayo ng mas magandang infrastruktura na sumusuporta sa modernization. Sa 16 naman, kapayapaan, katarungan, at matatag na institusyon. Na kung saan, dapat ang ating institusyon, ating gobyerno, ating mga batas, ay mas magkaroon ng maayos na sistema na mas madali makita ng ating mga Pilipino, ng ating mga mamamayan, at mas masaayos ang governance natin bansa. Ngayon, iiwan ko kayo sa isang kasabihan na don't fear failure. Fear being in the exact same place next year as you are today. Na sinasabi lang nito na ang teknolohiya ay part ng change ng bansa. Na lahat ay nagmo-modernize, lahat ay nagbabago. Na kung saan, kahit man hindi maging maganda sa simula o hindi man umunlad ng mabilisan, wag tayong matatakot. Wag tayong mawawala ng lakas ng loob. Kasi, nag-ibig sabihin nun na nagbabago tayo para mas paganda ang sistema. Matakot tayo na kung ang sistema natin ay paulit-ulit na lang na pangit. Yun po. Maraming salamat sa pakikinig. Ako nga po pala ulit, si Asher Waterero. Maraming salamat. Ito po ang aking revision or proposal for the revision of the Local Government Code of 1991.